Hi, Teacher Glay here, and welcome to the third episode of Life at 27. So I have here with me yung tinuturing ko ngang dalawa kong mentors and soon to be ninang-ninong. Parang wala lang po silang choice. Ayan, pero yun nga, pakilala po kayo para alam mo na yung Hi name everyone, niyo. my name is Carol and this is my husband. My name is Kuya Ronald. Kuya Ronald. Yung Kuya na lang. Ronald na Yes. lang. Para close. Oo, Tito Ronald. Ito Ronald. Tito vibes na Tito po na pala, siya. no? Ayan, so wag lang po kayong mabibigla pag tatawagin ko pong Direk Carol kasi director po ito. sa mga hindi po nakakaalam yan. Parang director po namin siya actually sa church. Ayan. So unang tanong ko lang po sa inyong dalawa, how's life? Kamusta po ba so far? So far, ang saya mabuhay, lalo na meron kang ina-anticipate na new blessing, di ba, that comes from the Lord. At saka, it gives you new hope. Bawat araw, gigising ka talaga ng may pagpapasalamat. At very positive ang iyong outlook kasi meron ng new blessing. Ganun ka din ba, Ann? Yun, house life, pag everyday na magkasama ko yung magkasama. Yun, na-enjoy Okay. namin. Yeah. So, happy. Ay, nabanggit nyo na rin po, Direk, yung may ina-anticipate kayo na new blessing. So, siguro banggitin na din po natin yun. Ano ba yung new blessing na yun? Finally, after being married for 12 years, the Lord has finally blessed us with a baby boy. Yes! We're expecting. Yes. So may inheritance na po kami galing sa Lord because children are inheritance from the Lord, di ba? So, after 12 years, ibig sabihin, ganun talaga katagal nilang inintay yun. And, di ba po, bago pa kayo ikasal din, matagal na rin po kayo na Yes, nasa mag-boyfriend relationship. and girlfriend. Gano'n nga po katagal kayong mag-boyfriend-girlfriend? 6 years. 6 years. Bago niya ako niyang pakasal. Yes, that's true. Oo nga pala. Siya talaga, ako talaga ang nagyaya. Nakaka-proud naman yun. Thank you. Ba't nga ganun, Direk? Ba't nga si Kuya Nad, ikaw po yung technically naggaya kay Kuya Nad na ikasal? Kasi una, ang tagal na nga namin. So, naniniwala ako na na-reach na namin yung peak ng relationship namin. So, pag hindi ko niyaya to magpakasal, wala, maghihiwalay kami. And yung relationship kasi namin, aside from being mag-boyfriend and girlfriend that time, ano ko siya best friend ko siya. Pero yung pagiging mag-best friend namin, na-develop na lang during the relationship, ayokong mawala. Ganon siya ka-importante sa akin. Pero siya, that time, he wasn't ready yet. As in, alam mo kung paano siya nag-propose? Sabi niya lang sa akin, patingin nga ng kamay mo. Nilagyan niya pa ako ng binili niya lang sa SM na na sing-sing. Sing-sing. Yun ang engagement namin. Ganun lang kakasual. Pero, yung pagkakayaya ko sa kanya with gigil. Sabi ko, magpapakasal ako sa January 2012. Kung hindi ikaw hindi ka ready magpakasal, magpapakasal ako kahit kanino. Ganon katindi. And I think wake up call din sa kanya yun ng Lord. Nagpakasal naman, pumayag naman. Pumirma rin naman sa mga documents. Bakit hindi ka pa parang ready nun, Kuya Nad? Sa tagal nyo na, parang 6 years. Kasi nung nagsabi siya sa akin na magpapakasal na kami. So sabi ko nga sa sarili ko nga parang pahirapan ng buhayin eh. So magdadagdag pa ako ng isa. So yun naging challenge sa akin. Sa personal. Parang mahirap magdagdag ng isa pang bibig na papakainin. Kung sarili ko nga, nahirapan ako. So yun naging sa akin. Challenge. Paano ka napa-oo po? Nung napao ko kasi siyempre sabi ko bilang mag-boyfriend, girlfriend kami, yung na-realize ko, ayoko na siyang mawala. Ayoko na siyang mapunta sa iba. So yung sinabi ko rin naman sa kanya. Ang ganda ni Ayun. 24 ang waistline ko. Pero totoo po yun. Oo, 23. Inasal tayo 23 ang waistline. Ayun, pag po talaga, nandun ka na sa kailangan mo nang mamili. Talagang pipili ka lang. Pipili ka kasi bold na bold si Direk na. Tsaka feeling ko yung ang dami na rin namin pinagdaanan dun sa relationship namin. Pero hindi siya madali kung tutuusin sa mag-boyfriend at mag-girlfriend kasi
ang pangahawakan mo at the end of the day, love never fails. Hindi kami nagkaroon ng madaling relationship at the start, hanggang sa gitna, hanggang sa dulo, bago na nga lang ikasal kami, nilalagnat pa ako. Hindi lang basta lagnat, inaapoy ako ng lagnat. So, struggle talaga. Pero, alam mo yun, talagang pangahawakan mo yung word. Bago kami naging mag-boyfriend, alam ko sa sarili ko na siya yung para sa akin. Siya yung hiniling ko sa Lord. Kahit hindi ko alam yung family background niya, hindi ko alam yung educational status niya, financial status niya that time. Wala. Alam ko lang talaga, Lord, ito yung mapapangasawa ko. That's it. Tapos binigyan ako ng word ng Lord that love never fails. Truly. Hanggang ngayon, na mag-asawa na kami for 12 years, yun lang din. Every time na naiinis ako sa kanya, love never fails. Love never Di tsaka yung niyaya mo magpakasal, lagi niyang tanong, yung level up. Yung level up na parang 5 years na, parang ganun. 5 years, magsi 6 years na tayo. Hindi wala na tayong level up. Yun na parang na-realize ko, So, parang 5 years, 6 years, anong gagawin namin next? Ibig sabihin po, Kuya Nad, same ka dun sa naramdaman ni Derek na naramdaman mo na peak na yung relationship niyo din. Baka parang siya na rin nagpa-realize sa akin. Kung hindi niya ako tinanong sa mga lalaki kasi parang sa akin, lalo na sa akin. Pag may nagtanong na gano'n, hindi mo maiisip yun, yung hindi ka sinasabihan ng partner mo. O kaya siguro, ang lagi po kasing iniisip ng lalaki, dapat financially ready na ako. Kasi ang parang sa panahon po ngayon, di ba, ang usual, lalaki yung kumikita, lalaki ang provider, ganun. Kaya nasa isip ng lalaki, more on doon sa side po na yun. May I just add lang, sa panahon ngayon, ang ganda nga ng sistema ngayon kasi nagiging trend na rin yung equality sa relationship. Partnership talaga. Nung panahon namin, different. It was very different. Talagang ang tatanungin sa'yo pag kinasal ka, magpapakasal, mamamanhikan, paano mo bubuhayin ang anak ko? Kaya yun ang mentalidad ni Ronald na ako nga hirap na pahirap na, tapos kukuha pa ako ng isang bibig na papakainin. I was working during that time din. So parang sabi ko, ano ba tingin nito sa akin? Kalabit penge? Yung parang ganon. Kaya lang, ang struggle ko rin naman sa part na hindi ako domesticated, hindi ako marunong magsaing, hindi ako marunong maglaba, lahat hindi ko alam gawin. Kasi sa 6 na magkakapatid, bunso pa ako, yung 5 mga kapatid ko gumagawa nun plus tatay ko. So, ang iniisip ko nung time na yun, mag-aasawa ko, hindi magsaing nga, hindi ako marunong. Prinsesa, Oo, tsaka paano ba yun? Pero gusto ko nang ikasal. Alam mo yun, Glay, wala kaming financial stability that time. Wala rin akong domestic knowledge that time. Pero alam mo kung anong meron kami? Word of God. Amen. Na talagang alam namin, magiging sandigan namin. It wasn't easy, kasi lalo na transition ako from being prinsesita sa bahay namin to becoming a housewife. Talaga na parang, paano to ginagawa? Paano nga ba magwalis? Siya metikuloso. Sobrang metikuloso. Yung cabinet niya, all white, all black, all colored. Ang sapatos, ayaw niyang umaalis ng may alikabok. Ako okay lang, sapatos lang naman yan. Maalikabok naman talaga kasama niyan, di ba? So, it was an adjustment for me. Sa kanya, wala masyado. Kasi yung role niya as he is, yun lang talaga eh. Pero totoo po yun, nag-agree ako na yung ngayon nga, yung partnership talaga, yun talaga yung na-exercise. Pero anyway, going back po, kasi naisip ko lang, kasi madami din mga financially stable na talaga sila. Pero parang ayaw pa nilang ikasal. Yun lang siguro yung medyo pangit po sa generation ngayon na hindi na nakikita yung importance nung marriage Kasi itself. nga, na-enjoy nyo yung benefits. Sorry ha, lahat ng sasabihin namin is just plainly opinion and based on our experience. Things may be different from other couple or sa ibang mga tao. Pero ito lang yung nalaman namin as we go through our life. May mga couples na kahit gaano na sila financially stable, kasi yun lang naman talaga yung nagmamatter madalas, di ba? Gusto ko financially stable, may bahay na, may kotse na, meron na akong savings, ganyan. Hindi nila mapirmahan ang marriage license and certificate kasi they are already enjoying the fruit of marriage. And we all know that. A lot of couple nowadays would prefer to stay single in paper. Number one, they want to avoid the hassle of being adult, di ba? Or yung mentality na nakakatakot mag-fail. Trust issues. Yes. Yung risk. Pero sa totoo lang,
kapag nandun ka na, it's always worth the risk. Tatalunin mo lang. It's also a leap of faith. Kasi at the end of the day, pinili mo tong taong to despite of his or her imperfections. Pero alam mo, it's always by the grace of God kung paano kayo magsistay together. Hindi po pwedeng, ano lang yan, yung work mo. Kasi mapapagod talaga kayo. May gigil. Mawawala ang kilig, kilabot at kuryente. Pero yung pag-ibig nagsistay kasi may knowledge kayo of the word. Opo, pag foundation mo talaga yung love ng Lord, no? Para, kasi yung love po ng tao, limited lang siya talaga eh. Pero yung love kasi ng Lord, unconditional and limitless. So, kung yun yung foundation ng pagmamahal, talagang kaya mo ding mahalin yung spouse mo or magiging partner mo unconditionally. Correct. By the grace of the Lord. Yes. So, ang tanong ko po doon, paano namin, no, parang sa amin po sa age namin, paano namin malalaman na talagang, tara, ikasal na tayo, parang gano'n. Ako hindi ko masasabi kung paano. Kasi dinisire ko. Nagkaroon ako ng time frame nun. Sabi ko, 25 years old, Lord, magkakasal na. Pero 24, magti-25 pa lang ako, kinasal ako. Kasi that time, feeling ko, I'm ready. At the end of the day, alam mo, when the time is right, the Lord will make it happen. Even in marriage. Parang ang hirap i-determine pag ganun. Yung time frame, mahirap. Meron nga, di ba, 11 years mag-boyfriend. Hindi kinasal. Pero 1 month pa lang sila ng girlfriend or ng boyfriend, kinakasal na. Kasi it depends talaga sa bawat sitwasyon. Pero, ang pinakamagandang determining factor lang talaga is, are you willing to live your faith? Yun siya. Kasi kami, naglip lang kami ng faith namin. Kayo, napaka-bless nyo. Lahat na, provision, nasa inyo. Kami nun wala, pag-ibig lang. Kaya sabi ng mga magulang natin, diba? Kaya ba kayong buhay ng pag-ibig na yan? Sa atin kasi, ang kagandahan nun, yung meron kaming word, which is na nung tinuturo ni Pastor Mike, na Christian family. Nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, naririnig na namin yun. Yung series ng Christian family. Kaya sobrang laking tulong sa amin. Kaya, na-excite kami magkapamilya. Na-excite kami magka-family. And sa bawat seminars sa church about marriage, couples, pinupuntahan namin yan. I don't know, pero alam ko si Ronald is not into that. Pero ako, gustong-gusto ko yung relationship conversation. Yun. Kasi, I don't know, parang andun yung heart ko talaga sa relationship na mga ganun-ganun. Kumbaga, ang beauty po nung sa inyo, na-expose po kayo sa beauty ng marriage. And we're surrounded with beautiful couples. Diba? Sa church natin na wala pa kasing couples ministry that time. Pero surrounded kami ng mga mag-aasawa. So, naririnig namin yung stories matatagal na mag-asawa. Ganun pala yun. Ganyan pala yun. So, parang it's safe to say may advanced knowledge ka na. Nung una kong attend sa Faith Center, nakakatuwa ang Panginoon. Ang topic ni Pastor Mike that time, how to choose your spouse. Yun talaga, may list pa nun. Sabi ko, parang yung that time, kaka-break ko lang sa boyfriend ko nun. Wala dito yung sa listahan na yun yung jowa ko before. So alam ko na hindi siya yung pang-akin. Pero nung nakita ko si Ronald sa church, naglalakad siya dun sa aisle natin, dun sa blue tiles na yun, o vinyl na yun. Sabi ko, alam ko to, Lord. Ito na talaga. Yes, paano yung lakad mo nun, Kuya Nani? May dala pang drumstick yan. So, gano'n. Slow mo pa siya. Pero yun, talaga, yung oras, kung kailan, hindi mo masasabi. Hindi mo masasabi yan. Talagang ikaw na lang, Lord, i-lead mo ko. Pagkakatiwala mo sa Lord. Kasi kapag ikaw mafufrustrate ka. Mafufrustrate ka talaga. Kaya, pati yung timing ng papapakasal mo, let the Lord lead. Kaya yung kagandahan sa amin, yung sabi ka sa church kasi, parang meron silang sinabi na yung group date. Sa amin, yung group date, parang mas hindi kami makapag-usap. Hindi kami Hindi nag-work sa amin. So, mas gusto namin ng kaming dalawa na nag-uusap kami. Kasi kapag group date, kung ano pinag-uusapan, tropa-tropa. Minsan sabihin natin, plastikan, minsan ganun pa may mga ganun. Pero sa amin, parang mas gusto namin dalawa kami. Very transparent nakakapag-usap kami. Yun. Kasi may importante sa akin ang usap. Para po magkaintindihan. So, parang yung iba, siguro kasi nga that time, bata pa yung iba sa amin sa church. So, kailangan group date sila. Nung nagkakilala kasi kami, 19 years old na kami. So, parang technically, going there na rin yung namin, yung age namin. Pa-work na kami. And, yun nga,
alam ko, anytime magpapakasal kami. So, ibig sabihin yung naging parang desire nyo po talaga no? In-honor ng Lord talaga yung desire nung heart natin kung go ka na sa marriage, yung leap of faith, ang ganda nun. Na Saka yung pinag-pray. Pinag-pray Diba? Tapos di ba sinabi ko nga sa inyo, siyempre, lahat naman tayo dumaan doon sa mga nasaktan, mga ganun. Pagpe-pray mo na lang talaga eh. Diba? Sabi ko nga sa kanya, nung yung parang nasaktan ka na, sasabihin mo na, Lord, ikaw na bahala. Kung baga sabi ko sa kanya, nag-pray ako noon, nasaktan ako, parang na-broken hearted ka noon. Yung lang sasabihin mo na, Lord, ikaw na bahala. Wala akong sinabing pangalan. Kung siya nagsabi ng pangalan, ako wala. Sabi ko, ang gusto ko na lang, yung partner ko, yung tipong sasabihin mo na siya na talaga, yung maintindihan ka ng kahit sino ka pa, ano ka pa, yung gano'n. Yung tatanggapin ka. Yun naman yung nakuha mo ko yun. Yes. Siya nasaktan, ako napagod. Napagod na ako. Kaya natuto na ako magtiwala rin sa Lord. Diba kasi pagtapos ka na talaga dun sa sarili mong effort, Lord, ikaw nang bahala, pagod na po ako. Actually, yun yung naramdaman ko during that time sa kanya, bago siya ma-meet. So, biyaya naman ng Lord, I found the best. Wow. Yes! The best. Yes. Yun po yung maganda pag sinurrender mo sa Lord eh. Kasi yung the best talaga yung ibibigay sa'yo. But best is a relative term. What's best for me may not be best for you. But for me, I found the best. Yes! Ngiting the best. Yes, the best. Ayan, so thank you po for sharing that, no, yung story niyo po. Kumbaga, kasi makakatulong talaga yon, lalo na sa generation namin. Parang ang dami naming iniintay para maging ready for marriage. Pero kahit po dun sa mga tito-tita ko, parang huwag nyo nang intayang magkabahay, magkaano. Kasi hindi kayo ikakasal pag yun yung inintay nyo, yung stability nga na sinasabi. Kasi din, subjective din po yung yung word na stability. So kaya talagang leap of faith talaga siya. Ang ganda po nun. Thank you for sharing that, Derek and Kuya Nad. Anyway, sa tagal nyo pong married na, so imagine 12 years, ano yung na-enjoy nyo naman? Ano yung na-enjoy nyo na sa marriage life? Yung sense of companionship. I value companionship a lot. Kasi lumaki ako sa family na close kami magkakapatid. Kaya lang, hindi kami surrounded with parents. So, in a way, nagkaroon ako ng feeling of, separation anxiety. So, ayoko talaga ng umaalis, lumalayo, ganyan. Pero with Ronald, yung sense of companionship, constant yun. He's always there for me, with me, talaga kahit anong ganap ko, be it personal, career. Naalala ko magbo-board exam ako, sasama pa yan sa Mindiola. Sabi ko, nakakaya naman, maghapon ako dun, tapos maghihintay ka, yung ganyan. So, yung presence sa akin talaga ni Ronald sa buhay ko. Lagi kami, pag may birthday party, hindi pwedeng hindi invited yung isa. Kung hindi man invited yung isa, nasa parking yung isa naghihintay. So, ganun, yun talaga yung na-enjoy ko. Kasi, I never felt alone sa marriage namin. Lagi, kahit magkaaway kami niyan, iiwan ko na po yan sa SM, mag-boyfriend kami. Iiwan ko, walk outan ko yan. Ayun, kasunod ko pa rin, sinusundan ako, naglalakad na ako, kasunod ko pa rin. Kasi nga, yung presence niya talaga, yun yung gustong-gusto niya, laging pinaparamdam sa akin. Ikaw, Kuya. Sa akin yun, parang pumapasok yung love language, yung time. Mas na-enjoy ko na yung time namin together. Yung kumbaga sabihin natin, nandiyan lang kami, nag-uusap lang kami. Yun, mas na-enjoy ko siya. Sa mag-asawa kasi, lalo na kapag, alam mo, sobrang tagal nyo na. Pag magkasama kasi kayo sa isang bahay, minsan naboboard kayo. Kami hindi. Ako personally sinasabi ko sa kanya, mas gusto kong kausap kita. Mas gusto ko na nag-uusap kami. Yung may time kami mag heart to heart. Yung kasi parang mas na-enjoy ko na mas gusto ko siyang kausap. Sabi ko hindi lang tayo basta nag-uusap. Kasi meron tayong may natututunan din ako sa'yo, may natututunan ka sa akin. Ganun. Mga ganun ginagawa natin. Kung titignan po natin, parang parehas yung yung na-enjoy niya sa marriage. Pero hindi ganito yung dati. Nung unang part na relationship namin, alam mo kung ano nakakatuwa doon? Freedom.
Freedom, innocence po. Walang magulang. Okay. Na, Fresh kasi tayo anong bunso. oras na kayo? Same kami bunso. Oo, so okay. walang restrictions. Sa unang part ng marriage namin, ang saya kasi nga malaya kaming gawin gusto namin, pumunta sa ganito nang walang pagpapaalam, lahat, freedom. Walang curfew. Pero, eventually, parang yung freedom na yun nakakasawa pala. Kasi hindi kami nag-grow. Dahil, parang, you do your thing, I'll do mine. Ganyan. Tapos yung chores, trabaho tayo. Magtrabaho tayo ng mga gusto natin. Pero walang growth. Pero eventually, alam mo nung pandemic, doon namin ulit na-realize yung value ng communication. As in, kasi dalawa lang kami sa bahay namin. So, wala kaming choice kundi mag-usap. Lalo na, 24/7 kami sa bahay ng ilang taon. Yun, na-value namin yung oras ng bawat isa. Kasi sabi niya nga, ayusin natin yung relationship natin kasi hindi laging ganito ang panahon. Kasi yung 24/7 kayo. So, in-enjoy namin yun talaga. Parang bumalik kami dun sa boyfriend and girlfriend relationship na kinilala namin ulit yung isa't isa. So, ito, ganyan. Nagkaroon na naman ng ito yung fruit. Ang titingnan mo, para sa ako, mga nanonood, sasabihin niya, perfect naman ito mag-asawa. Hindi. So, dumating din kami yung time na parang nagkasawaan din kami. Pero parang yung, lalo na ngayon kasi, mas na-enjoy namin yung, hindi lang yung pinag-usapan namin, kamusta ka na, yung buong araw na natapos mo, hindi. Minsan, nag-share namin ng word. Parang ganun. Parang mag-isang topic lang yung pag-usapan. Ay, gusto ko to, sabi ko, minsan sinasabi ko, nami-miss ko na mag-usap tayo. May May time na parang sabihin, busy ka, iwanan mo muna yung ginagawa mo, mag-usap lang kami. So, doon po kayo nag-grow. Pag-uusap. Yung pag-uusap. Pag-uusap. Pag-uusap talaga. Kasi hindi po pwedeng in-neglect yun eh. Lalo na ngayon, di ba sabi nga nila, the more you connect, the more you become disconnected. Yun nga, yung naging, ang dami ko nakita nun sa pandemic eh, yung mga pictures na yun. Sabi ko, parang ganito na yung nangyari sa amin. So, ayoko nang pagdaanan namin ulit yun. Yung since pandemic, maganda rin yun na i-share natin. Na hindi lahat ng mga pandemic. Hindi naman lahat pangit. Pangit yung ang daming restoration. Kami na lang, bunga kami ng restoration ng pandemic. Prior sa pandemic, we're about to give up. Talagang uwian na to, be. Talagang uwi ka sa inyo, uwi ako sa, umuwi ka sa inyo, doon ako sa bahay ko. Uwian na. Ganon level. So, pero alam mo, the Lord knows how to turn things around for your favor. Amen. Kaya kung titingnan nyo rin po, ang ganda nung timeline ng Lord sa life nyo po. Kasi after ma-restore kung ano yung dapat ma-restore, tsaka kayo binigyan ng baby. Kasi di ba po, kung meron po kayong baby, bago ma-restore kung ano yung dapat ma-restore, baka lalo lang. Actually, nung time na dumadaan kami sa valley, ang tawag ko doon valley, sabi ko, Lord, buti naman akong anak. Kaya ko itong iwan. Ganon level, di ba? Sabi ko, ang dali-dali mong iwanan, no? Paano, wala, no strings attached. Papel na yan, pwede ko naman sabihin na hindi nag-exist. Mga ganyan. Pero hindi yung kalooban ng Lord sa amin. So, salamat talaga sa Lord. Kasi kung hindi, kilala mo ang personality ko. Talagang, uwi ka sa inyo ha, wag tayo magkita. Wag kang papasok sa bahay na to. Mga ganyan. Pero, si Lord talaga. Siya lang talaga yung makakapagawa nun. Talagang in-orchestrate po lahat ng Lord, bagay. no? Yung lahat ng bagay talaga. At yung for our pag-heal good. ng emotions. Tanging Panginoon lang. Tanging Panginoon na makakagawa niyan. Kasi kahit anong effort ni Ronald to win me back, hindi, wala. Talaga, nasa bahay na kami nun ha. Effort na siya, effort. Alam mo, tinitingnan ko lang siya without respect. Tagusan, para lang siyang hangin na hindi nag-e-exist. Wala na akong respect, wala na akong, alam ko, may love, pero very passive yung love. Kasi love will always be there. Kasi sabi, love never fails eh. Nandun siya. Kaya lang hindi ko siya ina-acknowledge. Ang nangibabaw sa akin that time, yung inis ko, yung pride ko. Pero it's the Lord's job talaga para i-heal ka. I-heal ka talaga. Emotionally, physically, mentally, sa lahat. Siya rin, ganun din yung nangyari sa kanya. Yun po yung yung beauty kapag yung andun si Lord talaga sa marriage. Kasi nga, may mga bagay na parang di natin talaga kaya on our own.
So parang kung wala si Lord doon, most likely, Wala. talagang Wala talaga. Talagang Opo. pirmahan na to. Tapos wala pa nga po kayong anak during that Oo, time. walang opo. nag-ano sa amin. Wala Totoo talagang po. attachment. Kasi laging naririnig natin, kung di lang dahil sa anak, Anak. iniwan na kita. True. Pero kung may ganyan. anak kami, noon iiwan ko rin siya. Kasi ganun ako pinalaki, very strong-willed ako eh. Parang sa nanay ko, 6 ang anak. Kinaya niya naman. Pero si Papang naman, very constant naman siya sa namin. Pero yung mentality ba ng independent woman, na ano yun sa amin, inculcated sa amin yun. So, hindi kami papaapi eh. Totoo. Pero si Lord hindi. Talaga, Opo. hindi yun yung gusto niya. God dependency talaga. Totoo po. May biro pa nga, diba? Diba Timberwolves kayo? Kami De Leon. De Leon. Nag-aaway Wolves sila. De Leon ako. Lion. Talagang nagkagawa. Diba? Ganun Yung ba? salpukan po talaga. Pero gusto ko lang talaga i-emphasize dito yung value ng forgiveness sa kahit anong relationship, especially sa marriage. Sino ba Kasi yun? there's no such thing as perfect relationship. Isa sa inyo mag-fail or dalawa kayong mag-fail, pero ang importante, you know when to forgive. Hindi pwedeng forget lang. You have to forgive and forget. Kasi ang hirap din na kapag dumating yung relationship nyo sa testings and trials, i-give up mo na kagad. Parang wala ring silbi yung vow nyo. Diba? Yung in sickness, in health, in till death do us part. Tao kasi tayo eh. Meron talagang magkakamali. Hindi natin ine-expect na magkakamali, di ba? Lahat naman tayo eh. Lahat ng pagkakamali to in general. Pero ikaw bilang spouse or bilang partner, hanggang kailan mo kayang patawarin. Pag ikaw dumepende lang sa sarili mong lakas, hihiwalayan mo rin yan. Pero kung alam mo yung reality na ikay pinatawad ng Lord despite and in spite, doon mo marirealize na I can forgive unconditionally. Kahit hindi pa nagsosorry yung tao. Yun po yung parang napaisip ako na nabanggit niyo po na dapat alam mo when to forgive. So when to forgive nga po ba? Parang ang sabi kasi ng salita ng Diyos, 'di ba? Be quick in forgiving. So, pero may process si Lord yun eh. Aminin natin kasi hindi naman pwedeng i-invalidate yung pain natin eh. Si Lord, talagang alam niya eh na nasasaktan tayo. Pero binigyan niya tayo ng pattern, si Jesus. 'Di ba? So, as of this time, ikay forgiven na. So, kung paano ka pinatawad ng Panginoon, di ka pa nga ginagawa nun eh, patawad ka na. So, ganun din siya. Laging ganun. Kung ang basis mo ng forgiveness is your own works, and in your own merit, and in your own timeline, ang hirap ibigay ng forgiveness. Pero kung ang basis mo is the cross and what Jesus has done on the cross, and Jesus' sacrifice, definitely you will be quick in forgiving. kasi Ang kagandahan din kasi sa atin, kasal na tayo. Nung mga ganun. Nung dumating kami sa mga problems namin. Kasi kung hindi kayo kasal, madali mag-let go. mas madali. Pag mag-boyfriend, babay ka na. Pero totoo naman yun, kapag feeling mo, pag mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang kayo, tapos ilang beses ka na nasaktan, emotionally, physically, mentally, parang questionin mo rin na, deserve ko ba to? O baka naman nag-hold on lang ako sa relationship na to dahil nakasanayan kong kasama yung tao. Or feeling ko, ito na huli yung biyahe ko. Opo. There's no such thing as huling biyahe. Kasi si Lord ang Redeemer of time. Amen. Kaya naniniwala ako talaga na lagi na pag mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo, it's a beautiful phase, 'di ba? Beautiful stage yan to decide. Kasi kung ikaw mismo lagi ka na niloloko ng boyfriend mo, pag nag-asawa kayo, uulitin lang din yan, be. Pero, kailangan alam mo talaga, kung solid ka na dun sa relationship nyo ng mag-boyfriend, mag-girlfriend, okay sa'yo niloloko ka at sa Diyos mo na lang yung pagbabago ng magiging asawa mo, edi go, be. Kasi di ba sabi nga, ang mga unbeliever, nawiwin nila, at tapos may asawa siyang believer, nakakawin yung babae, di ba? So, depende sa'yo yan talaga, kung hanggang kailan mo kakayanin. Pero ako talaga, kinaya ko naman sa biyaya ng Lord. Kasi, syempre, sa worship team siya, frontline, ganyan-ganyan, iba sila iba kayo. Di ba? Kami mga fan-fan lang, mga palakpak lang. Thank you, Jesus. Pero iba talaga sila. Iba yung anointing niya sa stage show. Talagang may attraction na ibang dumarating.
Pero yun, sa biyaya ng Diyos, napagtatagumpayan Opo, talaga. napagtatagumpayan. Basta, yun nga yung founded ka talaga dun sa love ng Lord. Anyway, may next po akong tanong, kasi parang nabanggit niyo po yun, di ba, na pag wala ka talagang anak, parang andali lang bitawan. So, meron po bang point sa marriage niyo na dahil wala pa kayong anak, tapos ang tagal-tagal na, parang feeling niyo may kulang?